Si Laon at ang dragong may 7 ulo. Muling isinalaysay ni Gabi Lee at Marcy Dance Lee. Sa ibabaw ng kalupaan at karagatan, may isang munting kaharian sa bandang silangan. Ngunit, hindi napapansin ang dakilang ganda nito. Pagkat bantay nito ang dragon na may 7 ulo. Malaking salot ang dragon na laging bundat ang tiyan. Bumubuga ng usok at apoy kapag walang mahapunan. At hindi lang iyon, sapagkay likas itong mapili. Sa gutom ay dalaga lamang ang maaring pumawi. Kaya, ang kawawang haring kabugnot ay di na makapaghari. Dahil pagpapakain sa dragon ang pinoproblema lagi. Naging marumi at namulubi ang buong kaharian. Iilang dalaga na lang ang natira sa kanyang nasasakupan. Kaya't sinuyod ni Haring Kabugnot ang lupang nasasakupan at hiningi ang tulong ng kadalagahan. Sa utos ng hari ay walang babaeng nakaiiwas. Si kawawang Marikit ang napiling panghimagas. Nalungkot ang mga tao nang ialay si Marikit. Ang dakila niyang sakripisyo ang sa kanila'y sasagip. Habang luhaan at nakatali ang mga kamay, pumunta siya sa dragon at inihain ang buhay. Ngunit, dumating ang araw na kanyang kinatatakutan. Naubos na ang mga birhen sa buong kaharian. Sa ulo'y napakamot si Haring Kabugnot. Anong gagawin ko? Mukhang di na makalulusot. Balisa ang hari pagkat naantala ang rasyon. Mansanas at isda muna ang inihain sa dragon. Naghanap siya ng ipakakain nang biglang may payat na lalaking naghandog ng tulong sa kanyang harap. Hindi mangangalakal si Laon. Hindi prinsipe o mahirap. Nangako siya sa hari na gagawin niya ang lahat. Pagkat magaling siya sa walang dayang salamangka. Kaibigan niya ang mga bubuyog, langgam at agila. Naghintay sila ng tamang panahon ng paglusob sa dragon. Sa kadinumog ng bubuyog ang makaliskis nitong likod. Kinagat ng langgam ang ilong. Mga agilay mata ang tinuka. Hindi magandang tanawin ang nangyaring digma. Nang ganap ng lito ang galit na dragon, lumundag sa tiyan nito ang matapang na si Laon. Mabilis niya itong sinaksak gamit ang malaking itak hanggang malagot
ang atungal sa talim ng tabak. Si Laon ay naging bayani tulad ng inaasahan. Muli siyang humarap sa hari at inialay ang tagumpay. Ipinakita niya ang isang pugot na ulo ng halimaw bilang patunay na wala na ang dragong matakaw. Inilibing ang katawan ng dragon na ubod ng bigat sa lugar na kinabagsakan, pagkat hindi ito mabuhat-buhat. Sa paligid nito ay tumubo ang kagubatan na masukal at dahan-dahang umumbok ang bundok na nakagigimbal. Paminsan-minsay, bumubuga ang bundok ng apoy at usok upang ipaalala sa bayan ang dinanas na pagsubok. Tanda ito na laging namamayani ang tapang at kabutihan. Tunay ngang ang kanlaon ay may magandang kasaysayan. Wakas. Si Laon at ang dragong may 7 ulo.